na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Mike Abe, hinahanap po si BP Sara. Bakit nawala sa palasyo? Aba, BP Sara, kailangan magre-report ka kay Mike Abe. Hinahanap ka eh. Parang napaka-importante mong tao, Mike Abe. Kailangan mag-report ba sa'yo si BP Sara? Maraming kino-question at hinahanapan po ng delikadesa ni Mike Abe. Pag-uusapan din po natin ito pong bagong lumang issue, bagong lumang akusasyon, bagong lumang intriga laban po dito sa kay Pangulong Duterte na naganap noong pang-pandemya. Nakaraos na tayo't lahat. Nakaraos na tayo sa pandemya. Gusto pa rin idiin, gusto pa rin siraan si Pangulong Duterte sa napakaganda niyang accomplishment noong pandemya. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mainit po ang mga inampalan. Lalo po nag-init. Nako, ngayon nakapokus po kay nakapokus po talaga ngayon kaya sa mga Duterte. Ulit-ulitin ko po, kanya-kanya pong banat ngayon kay Baste, no? Ang banat naman po nila lang kay Baste, kasi paulit-ulit, ang dami po, baka hindi kayo nakapanood ng mga sagot natin dito, no? Binabanatan po nila si Baste, na akala ko ba, nagkokondak ka ng war on drugs, bakit mga sarili mong tauhan sa City Hall ay gumagamit pala ng droga? Yun na nga po eh. Sino po bang LGU yung nagra-random drug testing pa? Ibig nyo sabihin, tanging sa Davao lang merong mga gumagamit? Paano nyo malalaman wala na kayong random drug testing? Kung sino yung nagtatrabaho, siya yung binabanatan nila. Ganun po talaga ngayon, no? Baliktad. Kung sino yung nakakahuli sa mga checkpoint ng droga, siya pa yung babanatan. Yung wala pong ginagawa tungkol sa droga, okay lang, no? Yung wala pong hindi po chine-check kung yung mga tauhan nila ay nagdodroga, wala pong problema. Pero yung nagtatrabahong mayor, no? Biruin mo mga tauhan mo, ni-random drug test mo para makita mo sino mga addict o sino mga gumagamit. Tapos tinanggal niya sa pwesto yung mga gumagamit. Masama pa rin. Putya, hindi ko na alam kung anong masama at mabuti rito eh. Kaya walang nasasabi yung ibang mga mayor na may tauhan silang gumagamit. Hindi sila nagra-random drug testing. Iba na po talaga ngayon eh. Kung sino po yung nagtatrabaho, siya po yung pinupulaan. Ganun po talaga eh. No? Okay, punta na po tayo rito kay Mike Abe agad. Ito po pamagat nung ni Mike Abe. Nasaan si BP Duterte? Bakit wala sa palasyo? Okay. Ang intriga po ni Mike Abe, wala sa pirmahan si BP Sara Duterte nung bill o yung batas na nagbibigay po ng dagdag benepisyo sa mga guro. Naroon lang daw undersecretary, etc. Wala rin daw po sa mga cabinet, napapadalas din daw po na wala na, is either hindi imbitado o basta hindi na, madalas na pong hindi napapa-attend sa mga pagpupulong ng gabinete, no? Tapos dagdagan mo pa, Abe. Ang balita ko, wala rin siya dun sa paghatid kay Pangulong Marcos, no? Alam naman na natin yan. Alam na po natin yan na yung matagal na yung sinasabi niya, yan na ba yung complicated? Yan na ba yung complicated na relasyon? Yan na ba yung bad shot? Pinagmamalaki niya pa eh. Si Abby pa nagmamalaki na yan na ba yung resulta ng bad shot? Sino ba yung na bad shot? Si First Lady?
O, kita nyo? Kay Abby na rin po siya na rin po nang iintriga sa First Lady. Parang sinasabi niya na may power talaga yung First Lady sa mga sa pamahalaan. Kasi yan na ba yung resulta ng bad shot? Wala lang kay Abby yun kasi hindi naman siya, alam niyo yun, hindi niya mapigilan pero actually, pinasasama niya yung kapartner ng ating Pangulo. Hindi ba? Kanino ba salita yung bad shot? Kay First Lady yan eh. Bakit mo gagamitin na yun yung dahilan kung bakit wala na lagi sa cabinet official? Ibig bang sabihin, double meaning yun eh. Pinupuri mo na all-powerful si First Lady or sinasabi mo naman na dahil kay First Lady, ayaw nang umaten ni BP Sara? O, dalawa yan eh, di ba? Kaya lang, hindi po abot ng kaalaman ni Abby yan eh. Pagpasensyahan nyo na. Ngayon, ang kanyang konklusyon ay dapat daw may delikadesa. Hindi niya naman tinutukoy. Alam na natin yung meaning niya na yan. No? Dapat daw may delikadesa. Delikadesa lang ang kulang. Ako na magdudugtong, Abe, ng nasa utak mo. Pwede mong i-deny ito, pero delikadesa lang kulang ni BP Sara, dapat nagre-resign na siya. Di ba yan yung gusto mong sabihin? Pero dahil ano ka na, kampi ka na sa gobyerno, takot ka pa rin, ako na magsasabi, kung may delikadesa lang si BP Sara, dapat nag-resign na siya. O, yun yung gusto mong sabihin, di ba? Pinaiikot-ikot mo lang, di ba? Takot ka rin. Yan yung sinasabi ko. Oo, inaakusahan kita, takot kang sabihin mo yan. Kasi, sa totoo lang, nanawagan ka na eh. BP Sara resign, hindi ka nagpakita ron. Yung anino mo, hinahanap nung BP Sara resign. Nananawagan kayo, tapos wala ka ron. Yun yung pagkakaiba pag nanawagan tong mga to eh. Hindi sila atin, kayo lang yan. Kasi ano kami, pangkorbatahan kami. Ay, bet may yung mga taga-SMN nakakorbata rin yung sila Admar. Sino pa isa? Yung mga nakakorbata na anchor ng SMN mga nakakorbata rin yun eh. Umaattend din na rally. Host pa nga sila eh. Di ba? Hindi sa korbata yan. Yan sa prinsipyo. Pag nanawagan ka ng BP Sara resign, dapat magpakita ka man lang doon. Hindi ka pwede doon. Pang maglulupa lang ba yung mga rally na yun? Yung problema sa iyo, Abi. Isa ka sa nananawagan. Wala naman tumalima sa inyo. Ibig sabihin, hindi popular yung panawagan nyo. Kayo-kayo lang ang may gusto mag-resign si BP Sara. Walang sumasama eh. Nakita nyo ba yung maisog rally? Nasa New York, susunod. Hong Kong, susunod. Ay hindi, Japan, tapos Hong Kong. Okay. Alam po ninyo, eto po, no? Si Abby, akala mo naman na gustong-gusto, kaya wala na rin si BP Sara. Ayaw niya na sa mga manga. ayaw niya ayaw niya na sa mga manga. Di ba? Abi, kung magsalita ka naman, para kang bagito. Lahat na ng buong tao sa Pilipinas, alam na hindi na good yung mga Duterte at mga Marcos. Lahat. Ikaw lang yata hindi nakakaalam eh. Hindi na good yan. Di ba? Ang problema sa mga Duterte, once na bigyan mo ng trabaho, hindi ka aayawan. Once na binigyan ng trabaho yung Duterte, hindi mo ma-expect na bumitaw yan. Ang tanong, masama ba ginagawa niya as DepEd Secretary? Tanungin mo yung mga teacher. Alam mo, tuwan-tuwa po yung mga teacher, nagsimula po June 1.
Ngayon lang po sa dinami-dami ng DepEd Secretary, ngayon lang talaga yung tunay na order sa mga lahat po ng departamento na totoong pagbakasyonin ng 1 buwan yung mga teacher. 1 buwan bawal ipatawag, 1 buwan bawal yung mga meeting, 1 buwan magbabakasyon ang mga teacher. Yan ang real talk. Wala pa pong nakagawa niyan. Kaya yung mga teacher, wala po nagrarally ngayon kahit po yung mga kagrupo niya ni Franz Castro. Dati panay ang rally ng mga teacher, hindi mo ba naunawaan yan, Abi? Gusto mong pag-resignin? Doon din mo papunta yan, hindi mo lang sinasabi dahil napahiya ka na eh. Napahiya kayo, wala naman kasing sumama sa inyo sa BP Sara resign. 'Di ba? Namamalimos ka raw. Opo, may naglimos ba sa akin? Namamalimos daw ako. Nagba-vlog po ako. Wala po ako sa Quiapo. Kala nyo, sasaktan tayo dyan sa... Pakape po yun. No? YouTube po yun. Okay. Balikan natin to si Abi. Alam mo, Abi, matanda raw ako, walang pinagkatandaan, sabi nito ni Abi. Bakit hindi mo sagutin yung mga binabato ko sa yung argumento? Bakit yung pagpapakita ko ng dodo sa mga bobo mong vlogger? Sasabihan ka ng manyak. O di pakitaan mo ng dodo. Yun yun, Abi. Ikaw, sinasabihan kitang mahina kokote mo. Magpakitang gilas ka. Marami kang hindi nauunawaan eh. Okay. Binabanatan nyo si BP Sara. No? Binabanatan nyo na dapat magkusa. Dapat magkusa na siyang bumitaw sa tungkulin. Hindi nga ganyan yung mga Duterte. Once na bigyan mo ng trabaho, ito lang sabihin ko sa inyo, no? Si BP Sara, ang mga Duterte supporters ang nagpanalo kay BBM. Maring hindi na natin mapapatunayan yan. Mapapatunayan natin yan sa 2028. Di ba? Kasi ayaw niyong maniwala na yung mga Marcos ang nanligaw sa Duterte para maging kapartner nila si BP Sara. Nariyan naman lahat ng dyaryo. Never naman pumunta si BP Sara para ligawan yung mga Marcos sa Ilocos, no? Never po. Yung mga magkapatid na Marcos ang pumupunta po sa Davao para ligawan at hindi po nila nililihim yan. Niligawan nila si BP Sara. Kaya yan po, totoo po yan. Very popular ang mag-ama. Hanggang ngayon, hindi nyo naman mapababa yung popularidad. Bumababa ng konti, pero pinaka-popular pa rin. No? Iba nga sila magtrabaho eh. Sino ba? Kala nyo ba gustong-gusto namin siya na nagtatrabaho dyan? Siya na nga ang pinaka-best performing. Tignan nyo ang dilema. Tignan mo ang dilema ng kasalukuyang gobyerno. Tama naman yan. Gusto nyo matanggal si BP Sara dahil in the first place, kaya nyo nilagay yan sa DepEd eh. At hindi binigay yung gusto niya eh. Ang gusto ni BP Sara, DND. Department of National Defense. Kasi karamihan po sa DND sumisikat. Di ba? Tsaka kaya niya talaga. Meron siyang kasanayan. Reserve officer siya ng AFP. Talagang linya niya eh. Tapos mayor siya na napakatagal. Marunong siya makitungo sa mga kasundaluhan. Hindi na nga binigay, hindi nga nagtampo eh. Binigyan nyo nga lang, ito para ano lang sa inyo para ipamukha lang sa inyo. No? Ang hinihingi ng ka-unit team
DND. Pero binigay nyo na yung DepEd. Bakit po DepEd? Alam kasi ninyo, alam kasi ninyo na yung DepEd, bibihira na papasikat ng DepEd. Wala ngang mula DepEd secretary na naging senador eh. Si Rocco, senador na po yun bago siya naging DepEd secretary. Baliktad po yun. Samantalang yung DND, talagang mga sikat yan. Sumisikat talaga yan. Yan ang isa sa mga sumisikat na mga departamento. Kung may ambisyon ka na sa susunod na eleksyon, DND ang the best sa'yo. Hindi nyo na nga binigay sa kapartner eh. Di ba? Kung tutuusin, ang laki po ng binigay na boto ng mga Duterte ni Sara Duterte kay BBM. Hindi nyo na nga binigay yung kagustuhan ng ka-unit team nyo. Gusto nyo pang matanggal sa DepEd. Bakit? Dahil hindi close? Hindi na good? Alam nyo, lahat ng Vice President, as in lahat, no? Baka nakakalimutan o talagang mahihina kukote ng mga to. As in lahat ng mga Vice President, kapartido man o hindi, binibigyan ng cabinet official. Binibigyan ng cabinet position. Hindi nyo alam yun? Hindi nyo ba alam na si Leni Robredo ay hindi yan kapartido ni Duterte? Binigyan pa rin ng trabaho. Kasi nakakahiya na hindi mo bibigyan yan, pangalawa sa pinakamataas na pwesto yan sa Pilipinas. Pinapaalala ko lang sa inyo. Hindi porket bad shot kay Mamsi, hindi porket bad shot sa First Lady, dapat wala na siyang cabinet position. Lahat ng Vice President mayroon. Erap Estrada, Gloria Macapagal, miski nga si Noli De Castro, si Jejo Marbinay, lahat yan binigyan, pati si Robredo. Kahit nga ayaw magtrabaho. 2 beses pang binigyan eh. 2 beses din tinanggal. Incompetent eh. Pero eto, hindi nyo matatawag na incompetent to. Pinapaalala ko lang sa inyo mga hindi kapartido yun. Binibigyan ng presidente ng trabaho. Cabinet position. Baka kung ano-ano, ibig nyo sabihin, hindi lang budget lang sa First Lady, dapat wala ng cabinet position. Sino nagsabi nun? Alam mo, honey, yung notification, gusto ko may notification kayo lahat. YouTube po yan. Tanong nyo po sa YouTube. Mag-real talk naman tayo. Hindi na good kay First Lady. Dapat wala ng posisyon si VP Sara. Ganun ba yun, yung mga Vice President? Lahat yan, hindi ka partido. Ngayon lang tayo, nagkaroon ng kapartido yung Vice President. Dahil yung Vice President na nagpanalo eh. Ito matindi talaga itong mga to eh. Hindi marurunong mag-aral ng kasaysayan eh. Si Kabayan ba tsaka si GMA magkapartido? Maliban kay GMA, ay kay Kabayan. Lahat yan hindi magkakapartido pero binibigyan ng trabaho. Ibig nyo sabihin, si VP Sara pa ang hindi dapat bigyan? Di ba napakalaking kalokohan? Yung premise nila na ganun. Wala eh. Walang ano yun eh. Kami, akala nyo ba gustong-gusto namin
na nariyan pa si Sara Duterte? Na-imagine nyo ba? Na sana kung magkatotoo yung panalangin nyo na tanggalin ni BBM si Sara Duterte sa DepEd, na-imagine nyo ba yung magaganap? Kay Baste pa lang. Hirap na kayo. Mayor pa lang yun. Na nangunguna sa maisog kasama yung tatay niyang dating presidente. Mayor pa lang ng Davao yun. Sakit na yung kalooban niyo. Paano pa kaya kung ang mangunguna na sa maisog, vice president na? Di lalo kayong nataranta. Kung yung mayor pa lang ng Davao nangunguna sa maisog ngayon, paano pa kaya kung vice president ng Pilipinas ang nangunguna sa maisog rallies? Di ba? Magagawa kaya ng mga mayor yung ginagawa nila ngayon? Nahaharangan yung mga Freedom Park? Hindi kayo nag-iisip eh. Pabor nga sa inyo na si Sara Duterte nasa DepEd eh. Dahil pag tinanggal yan ng ng presidente sa DepEd secretary, makakapag all out na yan sa sa opposition. Wala na palang saysay pinagsabi ko, bit ka nanonood. Di ba? Kung wala na yung saysay, uwi ka na. Para magkasaysay. Sasaktan ka, no? Kasi hindi sinasabi sa inyo yan eh. Na lahat ng vice president, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, binibigyan ng cabinet position. Ang gusto ninyo, kung sino yung vice president nakapartido at nagpanalo at mas mataas ang boto, yun ang ayaw nyong bigyan ng narito siya eh. Oh. Walang saysay yan, pero manunood ako. Okay. Punta na tayo dito sa pangalawa. Alam mo, sinasabi ko, ito ay lumang bago. Ano po ba ang, bakit po luma ito? Panahon pa ng COVID to. Yung akusa nila kay kita nyo lahat po ng media. Buhay na buhay po yung media eh. Ang dami pong hindi binabalita ng media. No? Pero buhay na buhay sila pagka atake kay Duterte. Pero present ba nila yung sinasabi ng mga mangingisda na panahon lang ni Duterte nagkaroon talaga ng sa kanila? Nagkaroon sila ng pagkakataong makapangisda muli. Halos hindi po nila sinasabi sa media yan. Pero ito, laman po lahat. Headline, Duque says Duterte ordered transfer of 47.6 billion DOH fund to PSDBM. Tapos sasabihin, inuna pa. Nasa pandemya tayo. Yung perang gagamitin dapat ng Department of Health para sa PPE, etc. Bakit binigay sa DBM? Nangyari na po yan. Nasaksihan na natin yan. Inimbestigahan na rin yan. 7 buwan ni Gordon. Iba lang ngayon. Kasi ngayon, ang media ngayon, grabe. Kaya nga, ang tunay na media, ito ang advocacy ako eh. Yung mga vlogger na talaga, sa mga vlogger na kayo makakakuha ng tunay na tamang nangyari yan. Pero hindi na nila papaliwanag. Ang sasabihin kagad na reaction sa balita na yan, grabe naman si Duque, 47.6 billion. DOH fund, bakit binigay sa DBM? Hindi po yan binalik sa DBM. DBM lang yung bibili. Alam po ninyo, ganito yan, no? Paalala lang natin sa mga tokmol na to. Kasi i-stop na nila yan eh. Sabihin nila, yan, pinatunayan ni Duque, inutusan lang pala siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, si PRRD, nagtayo po yan ng IFT
IATF, Interagency Task Force on COVID-19. Di ba? Siya yung mag-aaral dahil wala naman pong COVID-19 noon. Si Pangulong Duterte ang kauna-unahan nagkaroon ng IATF regarding COVID-19 kasi walang COVID-19 noon pa. Ibig sabihin, ang IATF gumawa si Duterte para makatugon sa mag-aaral yung mga yan how to best cope with this problem no yung COVID-19. So mga matatalinong tao ang nariyan, di ba? Pinangungunahan ni Duque. Winarak nyo na kami. Ni Duque. Alam mo pangalan ni Duque? Okay, ano po tong transfer? Masama po ba to? May sinabi po ba? Kami? Kala. May sinabi po ba na binulsa? May inaakusa ba sa si Duque na ninakaw ni Marcos? Ani ng Pangulong Duterte? Ninakaw ni Duterte yung pondo? Wala. Transfer. Pinuputol na nila. Transfer. Masasyak na. Ha? Transfer? Parang ano yan eh. Parang 125 ginastos ng 11 araw. Ha? 11 araw? Wala pong sinasabi na ninakaw, nilagay sa bulsa ni Sara Duterte. Wala. Ginastos. Masama bang gastusin? Hindi. 11 araw lang eh. Alam niyo yun, yung pinasasama nila na wala naman. Bakit po importante yung IATF? No? Kasi etong mga to, sila yung pinag-aral ni Pangulong Duterte. Magre-recommend sa kanya ng mga aksyon. Mr. President, para mapigil natin yan, araw-araw po yan. Nagre-report, araw-araw. Kasi araw-araw may development eh. Mr. President, kinakailangan natin mag-lockdown. Nagtatalo-talo pa sila. Rekomendasyon mag-lockdown. Magla-lockdown si Mr. President. Baka ngayon, ang dami ng tigok kasi mabagal ngayon eh. Pero noon, dahil dyan sa IATF, no? Mabilis ang kilos. Tiwala si Pangulong Duterte na yung rekomendasyon nila makakaligtas sa mga Pilipino. At ganun nga naganap. Nirekomenda nila, Mr. President, para mapabilis, kasi wala tayong mabibilan eh. Dapat bulto. Hindi kami makakabili sa DOH ng mga PPEs. Hindi regular ngayon. Nagkakaubusan ng face mask, nagkakaubusan. Nung una yan ha. So ano nga yung rekomendasyon nila? Sila po nagre-recommend kay President Duterte. Dapat po, pambuong Pilipinas, isa na lang bibili. Para makabili tayo ng bultuhan, isa na lang. Kasi mahirap pumanap ng supplier. Nung una supplier, nagkakandamata yung ating doktor at mga nurses. Kaya po, instead na DOH, instead na DepEd, instead, dati, kanya-kanya. Kanya-kanyang bili, kanya-kanyang procurement, kanya-kanyang hanap. Para lang mas maunawaan ninyo kung ano yung ibig sabihin ng transfer na hindi pinapaliwanag ng mga media. Eh, naganap naman to. Alam naman natin to lahat. Para po, mas mapabilis po yung pagbili natin dahil bultuhan, isa na lang. At pwedeng kayong kumausap, Pilipinas sa China, Pilipinas sa US, Pilipinas kung kanino pa man. Bansa-bansa na. DBM na lang po ang bibili ng lahat. Okay, approve. So lahat ng mapondo nyo, ibigay rito sa DBM. Yun yung in-order ni Duterte. Yung rekomendasyon nila na DBM na bibili. Tanong ko, may hinawakan bang pera? Wala. In-approve niya yung rekomendasyon na yun para mas mabilis makabili ng PPE na liligtas
sa mga doktor at nurse na nagkakandamatay at that time. Masama ba yun? Rekomendasyon ng IATF, mas mabilis makabili ng PPE? Kinakailangan eh. Meron tayong proseso eh. 3 buwan muna, 3 buwan. Kinakailangan na yan. Kaya state of emergency, buong mundo. Yung proseso po niyan matagal. Sabi naman sa inyo, taga-ano ko eh. Taga-gobyerno ko eh. I-request mo yan, magbibidding ka. Emergency po, lahat yan. Pagkatapos po niyan, in-order mo, hindi mo hinawakan yung pera. Kung hinawakan ni Duterte, doon kayo mamroblema. Wala namang hinawakan eh. Hindi na to kay Abe. Yung kay Abe lang yung. Hindi abot ng pananaw to ni Abe. Dyaryo na yung tinitira natin. Yung kay Abe lang, yung kay BP Sara, hinahanap niya. Hindi kayang atakayin to ni Abe. Hindi aabot yung utak niya rito. Sa mga dyaryo na po to. Yung press po, ang binabanata natin. Pinalalabas nyo sa tao na masama yung ginawa ni Duterte na pinatransfer niya. Ang linaw po nun, meron tayong worldwide pandemic emergency. Pandemya yun. Hindi po to atake ni Abe, hindi niya kayang atakehin yan. Hindi aabot. Ang kaya niyang atakehin, bading ba yung magkapatid na Banat Bay? Yan ba si Badong may pinagkatandaan? Yan lang kaya niya. Bakit nagpapakita ng dodo? Yun lang kaya niyang atake. Kaya wag po kayong na kay Abe galing to, hindi. Yung mga dyaryo po na pinasasama si Pangulong Duterte sa hindi po bago yan, pandemya pa yan eh. Lumang, bago. Ang tanong ko sa inyo, ayan po yun. I-transfer nyo yung pera nyo para ang bumili DBM. Ngayon, kung etong DBM at si Duque may ginawang katarantaduhan dyan, anong kinalaman ni Pierre Ardi? Inutos niya lang. Di ba? Parang ganito po yan eh. Oy, saan ka pupunta, Pedro? Bibili ako ng bisikleta. Ikaw, Juan, bibili rin ako ng bisikleta. Ibigay mo yung pera mo, Juan, kay Pedro. Si Pedro na bumili ng bisikleta yung dalawa. Para ikaw, Juan, dito ka na lang. Ayusin mo na lang yung talyer. Yun lang po inutos ni Duterte. Hindi niya sinabing, akin na yung pera, kukupitan ko, o eto, bumili ka ng bisikleta. Yun yung gusto niyong palabasin eh. Wala pong nangyaring ganun. Diba? Ang nangyari, inutos niya, DOH, bigay mo pera rito, siya na bumili kasi bibili naman siya para sa buong Pilipinas. Para isa na lang, makamura tayo. Ngayon, kung yung DBM, imbes na makamura, nakamahal, kasalanan na ng DBM yun. Anong kanalaman ni Duterte doon? Kung merong kasalanan, kasuhan nyo. Hindi na siya presidente. Kinasuhan nyo nga sa ICC. Hindi nyo makasuhan dyan. Pera-pera yan. Iniwas ng Badong si Duterte, nilalaglag. Hindi ko po nilalaglag. Hindi ko po alam kung may ginawa sila. Bura-bura. Kung, ang sinasabi ko, kung may ginawa sila dun sa pera na yan, mahirap talaga pag hindi maintindihan. Judge ba ako? Sinabi ko bang guilty si Duque? Pinapaliwanag ko lang sa inyo na hindi yan nahawakan ni Duterte. Diba? Iba yung in-order mo lang, o ikaw Duque, transfer mo yan, si DBM na bibili. Kung nagsabwatan yung dalawa,
Inutos lang. Parang yun sa bisikleta, para mas maunawaan mo, Brad. Mukhang mahina ka umintindi. Inutusan, Juan, bigay mo yung pera kay Pedro, si Pedro na bibili ng bisikleta. Kung nagkutsabahan sila, inutusan ko lang na ikaw na bumili ng ano. Matagal na nilang hinahanap. Si Gordon, si Larissa Ontiveros, sila Kiko Pangilinan, pati si Drilon. Senador sila dati. Inimbestigahan nila yan ng 7 buwan. Hinahanap nila yung ugnayan ni Duterte. Ano nakita nila? Picture. Ulitan na naman, ulitan. Paulit-ulit. Maghanap na naman kayo ng kaugnayan ni Duterte sa pera. Hindi nga nakita ni Gordon eh. Yun. Di ba? Pero ano dapat yung ginagawa nila ngayon? Ulitin ko na naman yung sinabi ko kagabi. May akusasyon si Roque ngayon na nagsoli ang PhilHealth ngayon ng 90 million ngayon. Sinoli sa kaban ng pamahalaan. Kahit na yung PhilHealth ay pera po yan nating mga may kontribusyon sa PhilHealth. Bakit ayaw imbestigahan ng Kongreso ngayon yung mga pangyayari ngayon? Di ba? Bakit yung iniimbestigahan noon? Billion pala, sorry. 90 billion. Doble nung pinag-uusapan natin. Doble po ng pinag-uusapan natin. Kaya nga hindi pinirmahan Patsabilyo eh. Kasi hindi sila ututo. Pero pagbibigyan din kita, bakit daw hindi pinirmahan ng mga tuta ni Duterte? Hindi po dahil tuta sila. Dahil nakinig sila ng 7 buwang hearing. Ayon sa 7 buwang hearing, walang dokumento na nag-uugnay kay Duterte. Ayon sa 7 buwang hearing, wala ni isang testigo na nag-uugnay kay Duterte. Pero sa report ni Gordon, si Duterte kaugnay. Bakit mo pipirmahan? Narinig mo yung hearing. Nakuha mo yun, Patsabilyo? Ito talaga si Patsabilyo eh. Minsan dapat minamasahe utak nito eh. Kulang sa masahe utak eh. Idol niya kasi si Abe. Idol mo ba si Abe? Sino magpo-force sa Congress? Yung problema eh. Sino ang magpo-force sa Congress? Ang pwede lang makapagpuwersa sa Congress na mag-disclose, presidente. You think that the president will do that? I don't think so. Di ba? I don't think so. Ako nagtatakip. Pinagtakpan ko si Badong. Pinagtakpan ni Badong si Digong. Hindi nga ako kilala ni Digong eh. Paano ko pagtatakpan yun? Apakakapangyarihan ko ba? Vlogger lang po. Vlogger lang po. Vlogger. Vlogger lang po. Ako na raw nagtatakip. Huwag ko raw pagtakpan. Kaya kong pagtakpan yan? Yan lang po ang ating topic. At pwede na po tayong pwede na po kayong magtanong, pwede na magbigay